'Di ba nung sinend ko sa'yo yung picture, Mm. yung sinabi ko ay nakalagay dun sa picture na say no to divorce. Tas Mm. sabi mo, yes ka. Oo. Yes, yes ka talaga? Hindi naman, parang sa ano lang, para lang sa ibang tao na alam mo 'yun, kasi hindi naman lahat kasi ng marriage ano Pero ang stand mo? Welcome to the broadcast. Pero ang stand mo? Abstain siguro. Kasi bilang Katoliko, start na. Kasi bilang lumaki akong Katoliko, parang tumimo na ba sa utak ko na Yung yung marriage kailangan. sanctity ng Oo, marriage? sacred kasi yun parang 'pag hinarap kayo sa altar at nangako kayo sa isa't isa na habang buhay kayong magsasama sa hirap man ginhawa, sa sakit at kalakasan. 'Di ba, hindi lang naman kayo sa isa't isa Nangako, nag-promise, oo. kasama diyan si Lord, 'di ba? So, yung Okey. promise na yun kapag pinaboran natin yung absolute divorce bill, parang pinaboran na rin natin na okey lang na ma-break natin yung promise natin kay Lord na Hmm. habang buhay tayong magsasama. Yung mag-asawa hindi tayo, yung mag-asawa. Ayun, so parang sa'kin tapos on the other side naman, hindi kasi lahat ng marriage is ideal marriage. Like hindi siya perfect, eh. Oo. We all know na wala namang, marriage na tama ba? Marriage na perfect Perfect kasi marriage, nga oo. maraming problema dumadaan tapos yung mga struggles, mga challenges na pinagdadaanan ng mga mag-asawa, hindi rin naman natin alam. Puwedeng dahil sa pera, dahil sa pamilya, dahil sa Maraming issues, eh, 'no, oo, na iba-iba, puwedeng eh, kasi atakihin. hindi mo masasabi rin na, "Ay, 'pag mag-asawa kayo okey na 'yan," ganyan. Kasi tiisin mo lang, kasi wala Kasal mag-asawa kayo, na eh. kayo, Oo. magkakasal na kayo, 'di ba? So, hindi natin masasabi kasi iba-iba yung gravity ng problems ng bawat couples. So, kung tulad natin married na tayo, 'di ba? Yung married life mo, yung Mm. married life ko, magkaiba. Oo. Kahit lagi tayong magkasama, Mm. magkaiba pa rin siya. So, gano'n din para sa ibang couples na siguro yun yung best way or yung best, solution para mag-grow din sila as a person. Kasi minsan, may mga naging part lang ng, maling desisyon yung Mm. pagpapakasal nila sa isang Pagsasama nila. tao, 'di ba? Napilitan or wala nang nagawa, ganyan. So, nagpakasal sila. Ngayon nagkakaroon sila ng problema, Along nagiging the way nung oo, kasal na sila tapos nagiging toxic na lang sila sa isa't isa. oo. Naglalasunan sila parang, sinisira na lang talaga nila yung pagkatao ng isa't isa, 'di ba? Hanggang sa may sumuko. Eh, 'pag sumuko naman yung isa walang magagawa. Before ngayon currently we have the annulment which is very expensive, Expensive. oo, na hindi kayang, pondohan or paglaanan ng budget ng isang normal na Oo, na na mag-asawa na mag-asawa, gustong 'di ba? Sa Pilipinas, 'di ba? mm. Especially unlike sa ibang bansa, like yung mga first world, countries, US ganyan, madali lang, eh. Like Mm. mag-file ka lang, lawyer ganyan, Mm. madali lang mag-file ng divorce. Sa'tin kasi annulment pa rin. Mm. 'Di ba? Ikaw ba, ano bang take mo dun? Agree ka ba or abstain or Ang disagree? stand ko diyan, ayun, tulad ng sinabi mo kahit lingkod simbahan tayo, hindi ko pa rin masasabi talaga na totally no ako sa ano, Mm. eh, sa divorce. Hindi ko lang din masasabi na yes ako, hindi ko rin masasabi na no ako. Ang gusto kong i-pinpoint para masolusyunan yung ganyang klase ng mga cases is patibayin and alam mo yun, yung proseso ng annulment na Mm. accessible sa lahat, na Oo. kahit dito sa sinabi mo na kahit sa normal na mag-asawa Oo. dito sa Pilipinas, sa government pa rin natin, eh, yung process ng annulment para hindi masa-sacrifice yung sanctity ng marriage sa divorce, 'di ba? Kasi sa annulment, ano pa rin naman, eh, kumbaga nabibigyan pa rin ng value kahit kasal Mm. kayo, nabibigyan pa rin ng value yung marriage.
So dun ako sa palakasin yung proseso ng annulment, yung maging accessible sa lahat kahit sa normal na mag-asawa. Kasi hindi mo rin talaga din masasabi na ano, eh, na pinakasalan mo siya, nagsama kayo, so sa hirap at ginhawa, alam mo yun, iba-iba kasi tayo ng sitwasyon sa ng hirap at ginhawa, eh, Tama, maaaring definition, 'di yung ba? definition ng Subjective hirap kasi at siya, eh. ginhawa, maaaring sa iba yung hirap sobrang yun sabi mo sobrang toxic na talaga Hmm, to the point na hindi na kayang pag-usapan, hmm, solusyonan, tapos ang talagang escape mo na lang dun, hiwalayan. hiwalayan, Hmm, 'di ba? May mga ganong couple kasi kaya yun yung sinasabi ng iba na yung divorce hindi siya para sa lahat, tama. 'di ba? Puwede rin naman yung hirap na sa estado ng buhay, 'di Hmm, ba? Yung, mag-asawa nga sila, nagsasama nga sila, pinapanindigan nga nila yung pangako nila sa isa't isa, wala naman silang makain, yeah, 'di ba? Kung hindi sila mag-asawa, wala silang kailangang buhayin o let's say wala silang mga anak, 'di ba? Kung nandun lang sila sa sari-sarili nilang mga pamilya, siguro mas naging maganda yung buhay nila. Ta's nung nagsama sila, 10 lang, kunwari parehas pala silang tamad, 'di ba? mm. Wala silang parehas na trabaho, pagmamahal lang yung Aanhin mo yun, bumubuhay sa kanila, 'di ba? Hindi hindi siya praktikal, eh. hmm, Marami kasing factors na puwede ring maging, um, or kailangan nilang i-consider pagdating diyan sa absolute divorce bill. Pero malawak malawak oo, kasi yung ano niya, yung spectrum ng tama. divorce, 'di ba? Lalo na hindi naman tayo mga law expert, 'di Oo, ba? Hindi naman natin talaga alam or hindi natin, like napag-aralan mm, kung ano talaga yung saklaw ng batas na 'yan. Pero base sa ating mga nababasa at napapanood sa TV, sa balita, gano'n mga na magiging gagawin nilang mas accessible sa taong bayan yung paghiwalay or pagwawalang bisa ng ng kasal kasal, ng mag-asawa. Which is yun nga, um, tinututulan ng simbahang Katoliko. mm. Pero sa'kin naman, kung hangga't maaari namang solusyonan pa, kung kaya pang ayusin, 'di ba? Ayun, so in line with that ano, yung gusto kong i-brought up na topic, kasi 'di ba ayan na, nagkaroon ng problema, gusto na maghiwalayan, ganyan-ganyan. Kasi simula nung magsama sila as married, dun na lumabas yung Mga mga sungay, yung mga ugali na di naman niya nakita nung nagliligawan pa lang sila, magjowa nagliligawan, pa lang. mag-boyfriend, girlfriend pa lang. So, ang question ko naman, pabor ka ba dun sa mga couples na live-in muna sila bago magpakasal? So, Anong stand mo naman dun na, bago sila magpakasal, live-in muna sila, let's mm, say for how many years para lang oo, kasi ang reason nila doon is para bago humantong sa kasalan, eh, alam na nila kung yung yung timpla, timpla ng oo, bawat isa kapag magkasama na sa oo. iisang bubong. Kasi kapagka nga dun mo pa nalaman kung kailan mag-asawa na kayo, puwedeng humantong ulit dun sa Oo, hiwalayan. kumbaga So, parang ano, eh, nagiging stepping stone yung, pagle-live-in, yung pagle-live-in. mm. Pero, again, base sa rules ng simbahan, 'di ba? 'Pag Tutol din naman sila. 'pag once na hindi kayo kasal, Hindi bawal puwede kayong magsama, magsama sa isang oo. bubong. So, anong stand mo dun? Kasi 'pag nagsama kayo ibig sabihin nag-ano na kayo, na kayo, 'di ba? Oo, although kahit hindi naman yung iniisip ng tao, pero kasi kapag magkasama na kayo, 'di ba, malaya kayo, wala kayong kasama, Walang 'di bantay. ba? Sa'kin naman, marami naman akong kakilalang gano'n yung Gano'n ginawa. yung setup. Oo, parang nag-experiment muna sila, eh. Kasi kita ko naman din yung point namin, charet! Hindi, na-experience ko naman siya Oo, personally. So, nakita ko rin kung paano yung, kung paano ko kailangang makisama dun sa wife ko. mm, So, nakita niya rin kung paano siya dapat makisama sa'kin and then we decided na magpakasal na. oo, Kasi nga nung nag-decide kami parang tanggap na namin yung sungay ng isa't isa. mm. Like we accepted the person without any, ah, reservations Kung sino talaga siya. kung sino talaga siya, oo. So yun yung
nakita kong way para ma-assure ko rin siyempre yung sarili ko na ay ito na yung gusto kong makasama sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. So, kahit anong makita ko sa kanyang ugali, gusto ko man o hindi, Mm. okay lang sa Yun akin. nga, Tanggap ko oo. kasi nga, Mm. mahal ko yung tao. So, at some point, beneficial talaga yung stage na yun? Beneficial talaga kasi lahat naman ng, ano lang, parang very simple analogy lang. Mm. Lahat ng chemicals na ginagamit natin sa katawan natin, shampoo, toothpaste, sabon, makeup, lahat yan dumaan sa testing phase. Trial. Trial phase. Experiment yan lahat. So, ibig sabihin, ginawa yan ng mga Expert. experts na walang kasiguraduhan. Kaya tinesting muna nila Oo. sa mga hayop, ganyan. So, Sa subject, kung ano mang subject. kung ano, environmentalist pa lang. So, kung ano man subject yun. So, sa prutas, tinesting sa Sa prutas. daga. Sa daga, ayan. So, after nila makita yung resulta na good naman pala, wala naman palang negative effects, tsaka nila ilalabas sa market. Tsaka nila ibebenta, di ba? Mm. So, by doing that, ma-assure natin na walang ganong kasamang mangyayari or magiging epekto sa pagkatao natin Mm. bilang mag-asawa na pag nagpakasal na tayo. Or kami, nung nagpakasal na kami, pag nagpakasal na tayo, straight po kami. Ayun. Ikaw, anong tingin mo? Pag ganun. Siyempre, Na-experience nyo ba yun? pag Nag-live-in hindi. ba kayo? Wala. Oo. Kahit sa mga past relationships ko, walang, siyempre, ilang taon pa lang ako. Hindi ko alam eh. Ilang taon na ba ulit? Pero, yun nga, sa amin kasi mag-asawa, napakahalaga nung kasal. Mm. Siyempre, di ba? Lalo na si Pau, simula pagkabata niya, likod simbahan na. So, medyo malalim yung turo ng simbahan sa kanya. So, basically, hindi kami in favor dun sa magli-live-in muna kayo kasi, parang mag-asawa na kasi kayo eh. No, hindi lang, sa perception ko, no, parang mag-asawa na kayo kapag nag-live-in kayo kasi kayo na lang magkasama dun sa bahay. Tapos, tsaka maraming cases eh, na may mga couples na live-in tapos hindi na-expect nagkaanak. Oo, tama. Diba? May mga, yun lang din siguro yung iniiwasan naming dalawa na pag nag-live-in, ganyan yung mangyayari. Kasi ang dami ng cases na ganun. Kaya kung gusto talaga nating magsama, edi pakasal Pakasal tayo. na Kung kayo. talagang gusto na natin talaga at ready na, so pakasal. So yun yung stand namin. Ang tingin ko dun sa ganong step or ano mo tawag doon? Action Mm. is very brave. Kasi handa kang yakapin Ah, yung isang bagay na walang kasiguraduhan. clueless ka, Oo. di ba? Though magkakilala naman kayo, pero kasi kapag mag-boyfriend-girlfriend kayo, like, you're just scratching the surface of the person or yung behavior niya, yung ugali niya. Superficial pa lang, mababaw pa Oo, lang yung mga sobrang babaw lang. pagkakakilanlan. Kasi pag naging mag-asawa na kayo, like, yun nga, tulad ng sabi nila, araw-araw kami malalamang madidiscover na bago Oo. sa asawa mo. Which is very exciting. Pero, ano rin eh, parang scary din, di ba? Kasi, scary din kasi hindi mo alam kung maganda or masama yung malalaman. Bago, gusto mo ba or hindi. Exciting kapag maganda, di ba? Oo, Yung syempre. discover mo sa kanya. Pero, worst case scenario. Pag nakaka-bullshit, ano ba Diba? yun? Tama ba yung desisyon ko? Ganun. Oo, yun.